kasi nila, NBI Julul Director, pag marami na raw na isang pangkaso sa akin na cyber libel, baka daw pwede na silang makipag-ugnayan dito sa Amerika. Para what? Para ipa-extradite? Ang bobo mo. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng extradition? Maipa-extradite nyo lang ang isang tao kung citizen sa bansa niyo, mga julul. Di ba? Abogado ka ba o abogado? Alright. Wait a minute. Oh, okay. So ngayon, yes, siya laban lang. Diba? Ang sabi, ito na lang, bigyan ko lang kayo ng konting kabobohan, okay? Ito worst case scenario, okay? Which is impossible. Ang sabi niya, hindi pa pala, sabi pala ni Santiago, ayun na nga, kaya nagkaso pa sila ng inciting to sedition against me, yung kailang mga kasinungalingan about the Polvoron video, di ba? Dahil ito daw ay ginawa-gawa ko, pero hanggang ngayon, wala pa silang kaso, okay? Wala pa silang kaso hanggang ngayon dito sa Amerika patungkol dyan sa Polvoron video na yan kasi takot si Bangag na mahila dyan sa korte. Ngayon, mga kababayan, ang sinabi pa ng abogado, parang wag daw ako pa kasi siguro kasi naturalized lang naman yan siya eh. Naturalized lang naman. What the heck? Naturalized lang naman. Diba? Parang wag daw ako pa sisiguro. Kumusta naman yung mga naturalized citizenship? Kumbaga, inggit na inggit, gigil na gigil sila sa akin kasi nag-naturalize ako dito sa Amerika. Hindi pinagyayabang ko daw yan. Hindi ako nagyayabang. Diba? O hindi ako nagyayabang na naturalize ako. Kayo ang nagsabi yan kasi inggit na inggit kayo dahil yung amo mong hangag, ang amo mong kidnapper, NBI Director, yung kidnapper mong amo, si Bangag, lalo na si Lisa Tanas, na nangangarap na maging citizen ng Amerika, yung very New York na dugyot, na pusali, ng ngepa, butod, mudlo, kawatan, kidnapper, smuggler, yan ang amo mo. Okay? Whether it's naturalized citizen or natural born citizen, pareho lang ng karapatan sa Amerika, pero ay parehong karapatan at pinoprotektahan. Ang nakikita natin dito, gusto nilang ipatanggal yung citizenship ko. Good luck sa inyo. Dahil saan? Sa inciting? Ay sa ano? Excuse me. Dahil sa cyber libel? Tapos yung sa Interpol, makikipag-coordinate pa kayo, mga bobo. Alam mo, abogado talaga. Ang Interpol, hindi ka pwedeng, okay? Hindi mo pwedeng ilagay ang isang tao kapag ito ay konektado o related sa political persecution. At kung cyber libel lang, ang mga nilalagay sa Interpol, yung mga kriminal, yung mga manggugurgor, katulad ng amo mong Bangag, Lisa Tanas, na ginugurgor ang kinabukasan ng Pilipino, ginugurgor ang mga simpleng tao dahil sa pagnanakaw ninyo. Yan, dapat kayo sinabotahin nyo ang kinabukasan ng Pilipino. Sulat ko lang to. Baka makalimutan natin. Di ba? Ang ilagay nyo sa Interpol, okay? Ang mga manggugurgor na kasabwat nyong smuggler. Ginugurgur nila ang kinabukasan ng Pilipino. Si Michael Ma, ilagay nyo sa Interpol, pero andyan special envoy pa rin. Yung mga sangkot sa Polvoron, yung mga kasabwat ni Lisa Tanas, hindi yung kritiko katulad kong mga jutang gininan nyo, darating ang panahon, magbabayad kayo. Imagine yung mga kababayan, kapag citizenship, ay, naturalize lang naman yan. Inggit kayo, edi mag-naturalize demon kayo, yun ang citizenship nyo dapat. Sa impyerno kayo nararapat. Ano citizenship ni Lisa Tanas? Impyerno, o ganyan. Dapat yan. Yun ang sinabi niya. Narinig niyo ba? May nag-send lang sa akin eh. Ay, ito yung mga kalokohan. Tapos ngayon, sa talamak na krimen ang nangyayari, ito yung mga sabi ng Clarissa Taratara. Yung interview, short na napanood ko kay
Filon. Tanong siya, anong mangyayari, anong masasabi mo dito sa mga krimen na nangyayari? Yun nga, actually ito, okay? Itong krimen, oh, may nag-send sa akin ha. Okay, tignan natin itong mga krimen na ito. Okay. Excuse me. Okay. Dali, itong krimen na ito. Okay. Itong krimen. Imagine mo, ito ha. Ito mga kababayan. Ready na yung kanina. Ready na yung mga krimen na nangyayari. Alright. Oh, like this. Okay, anong date na yun? 23. Okay. Ito. Mga krimen. Okay. Okay. 12 years old, dadalagatang nangingi ng tulong, dinakawan at sinaksak pa. Alright? Alright. Ang dami. Okay. Ito. But anyway, wala yung computer ko. Alright. So ngayon mga kababayan, ito pala. Ito, mas easy dito sa computer. Ay, sa laptop ko. Okay. Ayan. Ito pa. Ang daming mga mahingay yung signal. Bakit ayaw? Lalaking may kaalitan. O mga ganon. Kagawad na umawat sa away, tinarakan. Dating retired justice, kinasuhan sa paggurgur. Basta maraming mga balita dito na tungkol sa mga krimen nga, mga sinaksak, nagbabasag daw ng kotse. Tapos ang sabi dyan ng Malacanang, yung tara-tara na spokesperson ng Malacanang, ay, hindi naman din. Paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakitang saksakan. Wala naman ako nakitang bagsaka na may mga nagbabasag ng kotse. Sabi niya, kasi yung mga media, yung mga nagbabalita, yun lang ang binabalita nila, isolated. My God, mga kababayan, tulog ba kayo? Hindi nyo ba nakikita kung gaano kawalang utak ang mismong tagapagsalita ng Malacanang? Gaano kabangag ang utak ni Marcos Jr.? Koreano, Korean tourist, patay sa Angeles. Yung ambush, di ba? Recently may inambush, di ba, na mayor. Ayan. Ngayon ang tanong, ang kasyungahan nitong si Clarissa Taratara, hindi porket paglabas mo sa bahay mo ay wala ka nakitang nagsasaksakan, wala ka nakitang nagtutor, kung ano man mga krimen, ay ligtas na ang Pilipinas. So, ibig sabihin, doon lang sa barangay niya, na dapat kapag wala kang nakita sa barangay mo na nag-aaway o nagtoslukan o something, ibig sabihin walang krimen sa Pilipinas. Pangbangag yan, mga kababayan. Pangbangag yan na pag-iisip. Isolated case daw yun o isolated crime o what pinagsasabi niya. Hi, Karen. Karen, with more, bring tatay home. Nakita niyo kung gaano kawalang utak o gaano kawasak na wasak ang utak ng mga sa Malacanang, Republika ng Bangag. Hi, Ray. How are you? Thank you, Palangga. So ngayon, mga kababayan, ang sabi nila ay ang sabi ng Malacanang at ng Bangag, hindi daw politically persecution ang ginagawa sa atin. Pero only the Duterte supporters o anti-Bangag ang tinatarget nila. Katulad ko, pinag-iinitan nila ang pananahimik ko dito sa Amerika. 'Di ba? Bakit? Kasi very effective ang bunganga ni Maharlika at very effective ang mga expose ng ating mga puting ahas. Hinubaran sila lahat. Kaya gano'n na lang, naihunt ako, ito, Jutang Jininaka, Santiago, sinabi mo na hahantingin mo ako kahit saan ako magtago o kahit saan nasa Amerika ako.
Yan ay pronouncement ng isang mamamatay tao na katulad mo. Dahil kung ikaw ay naturingang judge, ikaw ay totoong lingkod dyan sa NBI na yan. Ang ipapahayag mo ay dadaanin natin lahat sa legalidad. Kung siya ay may kasalanan, pero hindi nyo kailanman dadaanin sa legalidad. The fact na kayo at si Taberna ay nag-invento ng address, gumawa-gawa ng address bilang isang bopos na journalist na pinapalamon ang kanyang pamilya sa kasinungalingan. Okay? Mahiya ka, Taberna, sinungaling ka, gumawa ka ng address, nagbayad ka na ba ng taxes mo? Okay? Ng mga inano mo, mga hindi mo finailan na taxes, ilang taon yon. Yung pinakita ko, galit na galit ka, i-review ko yung dokumento na yon. Match ba ang kinikita mo sa ginagasta mong julul ka? Sino ang nag-udyok kay Taberna para gumawa ng kapeke-peke ang address laban kay Maharlika para lamang makapag-file ng case? Diyan pa lang eh. Alam mo, kung hindi lang kayo mamamatay tao dyan, mga bangag, NBI. Okay? Yung mga kampo ni bangag. Kung kayo ay lumaban ng parehas, alright, papailan ko rin kayo ng kaso. Pero ano ang laban ko sa inyo? Hawak nyo ang pera ng bayan. Hawak ang pera ng bayan ni Lisa Tanas. Diba? Imagine mo yung mga vloggers, tinatakot, pag tungtong pa lang, aarestuhin na. Kailangan nyo nang alisin ang mga bangag na ito. Kaya sa darating na halalan, i-zero out nyo yan, i-zero vote nyo. Ganyan ka walang hiya. Dapat tapusin na. O, di ba sabi pa ni Santiago, pag puno na raw ang salok, dapat nang kalusin. Kakalusin niya ako. Sa salitang kanto, ang ibig sabihin niyan, lalo na sa katulad niya, pag puno na ang salok, dapat nang kalusin, dapat nang gurgurin. Kasi kung matino kang NBI director, bakit ka magsasalita? Pag puno na ang salok, dapat nang gurgurin. Hahantingin si Maharlika. Pang-kriminal yan. Hindi yan, mga kababayan. O, Julul, ginurgur kita. Ayan. Paki-block nyo yung mga ni Lisa Tanas dyan. Yan, mga binabayaran ng bangag administration, yung mga trolls. Okay? Para what? Ayan, no, ang dami nila, oh. Para fearmonger at mag-create ng narrative. Ayan sila, oh. Tiyan mo lahat, ang dami, oh. Block natin. Oo, block natin ang mga julul para kunti lang ang kita nila. Alright? Zero vote. 20 bigas, budol suho. Mamaya pupunta tayo sa 20 kilo na bigas. So, ganito kayo takutin. Ako tinatakot nila, pero hindi sila magwagi-wagi. O, nakita niyo ba yung mga alindog ko dyan? Palakad-lakad. Kung lalaban lang ng parehas in mga yawa na ito, mga kababayan, hindi sila magwawagi. Kaya lang, ang kanilang nagre-resort sila sa gurgur. Nagre-resort sila sa pananakot, panininda, kakasuhan. Anong kalaban-laban ng OFW? Sige nga. Yung kanilang Oplan Horos na yan. Anong ibig sabihin ng horos na yan? Okay? Horror? Oplan horror. Ano ang sinasabi nila doon sa kanilang sulat? Na, tignan natin yung kanilang sulat. I think, inano ko. Okay? Para paano patumbahin o depensahan ang bangag na pamumuno ni bangag. Alright? Basahin ko lang saglit dito. Okay. Ang sabi dito, Oplan, the leader of Alyansa para, ang sabi dito, meeting schedule, ang date dito ay April 2022. Sige, isa-isay natin. As the leader of Alyansa, sabi dito, sino nagsabi dito? Si, Dalipe, alright? Executive Vice President ng Lakas CMD, okay? Kung saan man galing ito, saan nila, I think this is legitimate, dahil ito ay
reported na kahit kaya Jason, sa nakita ko na may nag-email din sa akin ito eh. Naging busy lang ang beauty ko. But anyway, ang sabi dito, Oplan Oros as the leader of Alyansa para sa Bagong Pilipinas, PBBM or Bangag continues to be attacked and smeared by Duterte's evil forces. Sila pa ngayon ang inaatake, mga kababayan. Nakita ninyo? Ha? Inaatake daw si Bangag. Hindi namin inaatake si Bangag. Minumulat lang namin ang taong bayan na ang presidente nyo ay addictus benedictus. Dumudugo na nga yung gilagid, ngumingiwi na, di ba? Sumisinghot, even sa araw ng kagitingan, kitang-kita ang white powdery substance, di ba? Hindi namin inaatake ang bangag yung presidente. Siya ang umaatake sa freedom of speech. Siya ang umaatake sa buhay ng bawat Pilipino. Kayo ang umaatake, hindi lang siya sa buhay ng OFW na tinatakot nyo, kakasuhan nyo, at pagdating sa airport ay pupusasan ninyo mga jotang dininan nyo. Hindi pa kayo kunin ng lupa. Sabi pa dito ni Dalipe, dito sa sulat, his kindness and tolerance, okay, should not be exploited by the opponents. Kindness and tolerance. Mabait si Bangag, well, kindness and tolerance sa mga nakikinabang sa nagnanakaw ng salapi ng pera ng bayan. Yun yung kindness, yung mga nabibigyan ng ayuda at ginagamit na pambayad sa mga future, sa mga voters. Kaya kahit bigyan kayo ng ayuda, wag yung boto ang mga Bangag. Ang sabi pa dito, ayan, his kindness and tolerance should not be exploited by the opponents, and his reign shall defend by every beneficiary of the alyansa. Dapat daw idepensahan ng bawat beneficiaryo. Talagang didepensahan nyo. Dahil mga yawa kayo, nakikinabang kayo sa pera ng bayan. Kaya no wonder, talagang didepensahan nyo. Kaya makikipag-gurguran kayo, gugurgurin nyo kami sa media o sa literal na gurguran para magwagi lahat kayo, para makinabang kayo ng pera ng bayan, para maubos yung higupin ang national budget o yung taxpayers' money. Sabi pa, according to the President's instructions, may instruction pa si Bangag, Lakas CMD will continue to advance the Oplan Oros or Horos as a staunch ally to maintain the alliance's advantage post-midterm election. So, meron silang Oplan Oros para protektahan si Bangag at atakihin ang mga anti-Duterte, ang mga anti-Bangag o yung mga Duterte supporters o yung mga supporter ng katotohanan. O anong sabi dito? What we've accomplished 1 year after the Oplan Oros formulated, ano dapat ang kailang ma-accomplish? Ano daw? The Alyansa has made ang kailang na-accomplish. Actually, itong Oplan na ito, sabi ko, 2023 pa ito. Okay? The Alyansa has made encouraging progress. We have greatly weakened, ayan, Duterte's evil force according to the Oplan Oros. Diba sabi ko sa'yo, pinahina daw nila tayo. Hindi tayo mapapahina. Kahit ang mga vloggers dyan sa Pilipinas na sinisindak nila, hanggang buhay si Maharlika, hindi tayo panghihinaan. Okay? Yun ang gusto nila. Kaya gusto nila akong gurgurin, gusto nila kunin ang citizenship ko, panghihimasukan pa nila ang batas ng Amerika. Hindi kayo magwawaging mga julul kayo. Kaya ako tinatarget eh. Isa ko si Ka-Eric, si Lorraine, si Harry, Attorney Glenn, okay? Lalo na kami nasa labas. Para manahimik yung bunganga namin dito sa kasasabi na addictus benedictus, si Marcos Jr. Mismo dito, sa kanilang Oplan Oros na ito palangga. Ayan, sabi dito, we have greatly weakened. Ibig sabihin, sa kantingin nila, pinapahina nila mga Duterte dahil nga, you know, kinidnap na nila eh. Tapos yung mga vloggers dyan, kanilang tinatakot. Tignan mo si Colonel Grijaldo, nakakulong pa rin. Dating polis na nagsabi lamang ng katotohanan. Nakita niyo mga kababayan? Evil talaga to. Ito ang tunay na evil, ang Bangag administration. Babalik ta rin nila ngayon na ang mga Duterte forces ang evil. No. Ang mga Duterte supporters ay mga simple, ordinaryong Pilipino na pare-pareho tayong puso na nararamdaman na kailangan ipagtanggol natin ang ating bayan.
We are not organized. Katulad ninyong mga putang buwaka ng ginimis nyo na nagbabayad ng trolls, na nagbabayad ng firm para lang sa ganito, para sirain ang mga Pilipino. Ganun po ka-evil. Ito ang tunay na evil forces, ang Marcos Bangag Niwi Addictus Administration. So you have to speak up. Well, ang dami na nag-speak up. Ewan ko yung mga support na mga men and women in uniform na sunod-sunuran sa kanilang boss na addictus benedictus. My God, mahiya kayo sa inyong mga anak. Sumusunod kayo sa addictus nyong presidente. Di ba sumumpa kayo? Protektahan ninyo ang bansa, bayan, hindi ang personalidad ni Marcos Jr. na isang durugista. Durugista, bangag, singotero. O, asan ang kaso nyo? Dito sa Amerika, ha? Yung tungkol sa singot, hindi sa Pilipinas. Kasi kahit 1 milyon, 1 bilyon, 1 trilyon na kaso gagawin nyo yan para lang pag bumalik ako sa Pilipinas o magbakasyon ako, ay damputin nyo ako, asa pa kayo. Oh. Asa kayo ako sa sarili kong eroplano.